Good day mga ka-reload! So nandito na naman tayo sa episode 7 ng RD Talks! At sa kasalukuyan guys, nandito kami ngayon sa Lemery Road, Tagaytay, na kung saan maraming salamat po sa Alteas Orchard Private Resort, na kung saan sila po yung nagbigay ng pre-accommodation at bonggang-bongga talaga ang kanilang resort guide kasi napaka-relaxing talaga yung area kung makikita nyo naman. So maraming salamat po sa nag-sponsor po ng accommodation po nito. Muli, maraming salamat sa Alteas Orchard Private Resort. Sa katatapos lang na first year anniversary celebration ng Reload 5.5 family, nagkaroon po tayo ng patimpalak na Mr. Reload 5.5 2024. At ngayon guys, makakasama natin yung mga non-winners at syempre yung mga title holders po ng pageant na naganap po noong March 15, 2024. Halina't kilalanin natin yung mga non-winners at yung mga title holders ng Reload 5.5 pageant. Hi, I'm Ryan. Hi, I'm RD Raf. Hello, I am RD Clarence. Hi, I'm RD James. Hi guys, I'm Mark Bathan, your first runner-up ng Mr. Reload 2024. Hi, I am Sean Yuri Tarape, your newly crowned Mr. Reload 5.5 2024. So yun na mga ka-reload, tatanungin na natin yung bawat isa sa kanila. So syempre, ang tanong natin ay sigurado naman na magugulat ang bawat isa at tingnan natin ang kanilang kasagutan. So una kay RD Clarence. Si RD Clarence kasi guys, siya yung pang top 6. Pero actually ang pumasok lang is top 5. So tanong ko kay RD Clarence, sa palagay mo, ano yung naging kulang mo? Bakit hindi ka umabot sa top 5? Siguro may kinulang lang ako sa confidence dahil first time ko lang sumali ng pageant at medyo kinakabahan pa ako. Pero sa susunod na pageant, pas gagalingan ko pa. So ngayon guys, dito naman tayo kay RD Ryan. So ang tanong kay RD Ryan, bilang first time sa pageant, di ba first time mo ito sumali sa mga pageant, ano yung pwede mong ma-share sa mga nagbabalak sumali sa mga pageant katulad ng Mr. Reload 5.5? Kasi alam naman natin, yung first time na pagsali guys ng mga pageant katulad po nito, nandyan po yung dumadating yung point na parang ayaw mo na. Kasi dahil sa takot na nararamdaman mo, tama? Dumadating yung point na sobrang kabang-kaba ka talaga. So ngayon, ano yung na-experience mo? Kasi ikaw yung naka-experience eh. Ano yung na-experience mo pwede mong i-share sa mga manonood natin na pwede, nagbabalak sumali sa mga pageant katulad ng Mr. Reload 5.5? Ang payo ko lang po sa inyo is labanan nyo lang po yung takot na kinakaharap nyo. Kung di nyo po lalabanan yung takot, hindi nyo po makakamit yung tagumpay. So yung napakagandang kasagutan ni RD Ryan, no? Sabi nga ni RD Ryan, labanan lang yung mga bagay na kinakatakutan mo. Kasi sa oras na hindi mo nilabanan yan, totoo nga yung sabi niya, hindi ka talaga magtatagumpay. So dito naman tayo kay RD Rafael. So RD Rafael, para sa'yo, ano yung mga natutunan mo sa kakatapos lang na pageant na dadalhin mo sa iyong buhay? Ang lesson na natutunan ko sa pageant ay lagi mo lang lalakasan ang loob mo, maging confident ka at gawin mo lang yung best mo at enjoy mo lang palagi at wag kang matatakot matalo dahil kasama yun sa proseso at maging masaya ka, manalo ka man o matalo.
Ayun, so maraming salamat RD Rafael sa napakagandang kasagutan mo. Yun nga sabi ni RD Rafael, confidence sa sarili, maging laban lang sa pangarap. So maraming salamat. Hopefully maraming natutunan yung mga viewers natin ngayon, lalong-lalo na sa mga payo ninyo kay RD Ryan, kay RD Rafael. At dito naman tayo kay RD James, isa sa mga nakapasok po ng top 5. So, ang tanong ko sa iyo, RD James, ano yung naging something bilang nakapasok ng top 5? Ano yung pwede mong i-share? Or, ito na lang yung tanong ko sa iyo, ano yung pakiramdam mo bilang isa sa mga nakapasok sa top 5? Sobrang saya ko po dahil di ko po in-expect na makakapasok ako sa top 5. Pero alam ko naman po sa sarili ko na ginawa ko yung 100% na best ko para makapasok ng top 5. Yun lang po. Maraming salamat po. So yun, syempre diba pag mga ganyang bagay kasi James, talagang minsan yung mga bagay na hindi natin inaasahan nangyayari. Or minsan yung mga inaasahan natin, hindi siya nangyayari. Pero isang tanong ko pa sa'yo, bilang isa sa mga nakasaksi sa pageant, at nakita ko din yung family mo, ano yung pakiramdam mo nung naipakita mo sa kanila kung sino ba si James? Siyempre po, nung nakita ko sila dun sa event na yun, sobrang naging masaya po ako. At lalong gumaan po yung pakiramdam ko at lumakas po yung confidence ko nun na ipakita yung kung anong meron na akong kakayahan. Kaya po mas pinakita ko po yung 100% na best ko. So maraming salamat RD James sa pag-share mo ng yung mga nararamdaman nung time ng pageant na nakita mo talaga yung buong family mo sa'yo na nakasupport sa'yo. Hindi lang yung buong family kasi parang nandun lahat ata yung mga relatives mo. Then, di ba sabi mo nga parang sila yung naging dahilan upang lumakas muli yung loob mo na lumaban para gawin yung 100% sa pageant na nilalabanan mo that time. So ngayon, dito naman tayo kay RD Mark, yes, yung ating first runner-up po sa Reload 5.5 sa naganap po na pageant ng Reload. So ngayon, ang tanong sa iyo, RD Mark, bilang first runner-up, nabanggit mo sa iyong sagot na itama ang naging kamalian mo. Can you share more about na naging sagot mo nung time na yon? Yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo na habang nabubuhay kayo, ipahalagaan nyo lang yung mga taong gumagabay at nag-aalaga sa inyo. Kasi kapag nawala na yung taong mahal nyo sa buhay, di nyo lang maranasan na dapat pahalagaan yung taong nakapalibot o gumagabay sa atin. Kaya, yun, habang buhay pa sila, pahalagaan natin yung tao na yun. So maraming salamat RDG Mark sa napaka inspirational na sagot mo kasi parang naramdaman ko yan. Kasi syempre diba guys, habang nandyan yung mga taong mahal mo, huwag mong sayangin yung oras. Ibigay mo na yung 101% na pagmamahal sa kanila. Ibigay mo lahat para wala kang pagsisihan sa huli. Kasi baka mamaya sa hindi mo dahil sa hindi mo pagpapahalaga sa kanila, nawala sila nang hindi mo na ipakita yung 100% na pagmamahal mo sa kanila. Magsisisi ka lang sa huli. So yun, maraming salamat. At dito naman tayo kay RD Yuri bilang nanalo sa pageant na Reload 5.5 2024. Ano yung naging inspirasyon mo? Bakit mo nakuha yung crown? So, ayun nga, yung tanong mo sa akin, ano yung naging inspirasyon ko? Yung naging inspirasyon ko, ay yung dati po kasi sumali ako ng pageant. Dalawa yung sinalihan ko ng pageant. So, pangatlo na yung ngayon. Tapos yung dalawang pageant na yun, hindi ako nagtagumpay or wala akong nakuha. Kaya sabi ko, sa pagkakataon na to, sana makuha ko yung tagumpay at yung corona.
At sana sa pagkakataon na to, dito ibibigay ko na yung best ko para hindi sayang yung suporta di sayang yung suporta ng mga parents ko. Ayan, sa inyo hindi sayang yung suporta niyo sa akin at sa mga agrupo ko. At yun, ngayon hawak ko na po yung corona. Sobrang nagpapasalamat ako kay God and sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kasi sobrang saya, hindi ko in-expect na ako yung magta-title. And ayun, ngayon nag-title ako. Parang feeling ko sa sarili ko, napakagaling ko nung time na yon. Kasi sobrang dami namin na kayang ilaban, pero sa dami namin, ako yung naging title. Siyempre, dahil yan, sa mga parents ko yan, sa mga lahat na sumusuporta, salamat sa inyo. Kay Mi, sa iyo Mi, salamat po. And sa lahat ng mga member ng Reload 5.5 dahil sa pagsuporta niyo sa akin. Bawi tayo sa next na laban. Ayoko bang kayo kalaban, pero kailangan. Ayun lang. Sobrang thankful ako kasi hindi lang itong corona, hindi lang basta corona sa akin. Kumbaga itong corona na to ay may mas malaking oportunidad at malaking pa sa akin, responsibilidad na dadaling ko habang buhay. So yun, maraming salamat RD Yuri sa napakaganda mong kasabutan. So may lesson tayong napulot sa sinabi ni Yuri, guys. Minsan, 'di ba? Tama na yung isa, 2 beses sa pagkakamali. Or tama na yung isa, 2 beses na hindi mo ginawa yung best mo. Then sa pangatlo, ginawa na niya yung 101% upang makuha yung gusto niyang makuhang crown. Nakuha natin, guys. Ibig sabihin, hindi pa tama na yung una, pangalawa, huwag na tayong pangatlo. Kundi gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Or gawin mo na yung best mo. So, natapos na po tayo sa mga questions, sa mga candidate po natin ng Mr. Reload 5.5. Dako naman po tayo sa fast talk. Ayan, handa na ba kayo? Yeah! So, bago niyo yan sagutin, magbabalik ang RD! Nagbabalik ang RD Talks! So yun, guys, dako na po tayo sa
Practice nito magsisimula kay Shine, Yuri, Tarape. Papuntang dulo, pabalik. Ano? Yes! Handa na ba? Yes! Wala na yan. Wala na. Sir kay Yuri, kung gamit ka sa banyo, ano ka? Sabon. Araw o gabi? Gabi. Huling kanta na nagpaiyak sa'yo. From 1 to 10, gaano ka ka-loyal? 100. I did or I did not, yung mayakap si crush. I did not. Complete the statement, wala sanang. Mawala sa member ng reload. From 1 to 10, gaano ka karupok? 8. Bagay na mahirap bitawan. Sing-sing. Saan ka huling gumala? Tagaytay. Pasko o bagong taon? Bagong taon. Complete the statement, sana paggising ko, Okay na lang. taong huling nagpasaya sa'yo. Me only man. Siomaw o siopaw? Siomay o siopaw? Siomay o siopaw? Pinakamasaya mong araw. Kasama ko family ko. I did or I did not, umamin ka sa crush mo through chat. I did not. Your lucky number? 26. From 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? 8. Sexiest part of your body? Labi. Bagay na lagi mong nalilimutan dalhin? Relo. Short message para sa taong iniwan ka? Ako nga pala yung sinayang mo. Isang rason kung bakit mas masaya maging single? Malaya. Subject na nagpaiyak sa'yo? Mat. Past, present, or future? Future. Sigaw o bulong? Sigaw. Yes or no, mahal mo pa ba siya? No. Best way para makamove on? Mag-inom. Pag-ibig o corona? Corona. Ayan. So, maraming salamat. Reload 5.5 candidate. Balik tayo ng siopaw. Enjoy naman sa comment. Hindi tayo siomaw. Antayin nyo yan guys, magbibenta kami ng siomaw. Maliit lang yun, maliit lang yung siomay. Maliit lang yun yung siomay. Yung siomaw. Oo, siomaw. Bilog yan. Siomaw o siopaw? Siomaw. Kurimaw. Makakabili ka ng siomaw sa Cubao. Ayun na nga. Maraming salamat. Yes, bro. So, hopefully, hindi lang yan. Ito yung simula. Alam kong meron at meron pa kayong mararating sa buhay. Basta, laban lang, no? Laban lang sa buhay. Huwag kayong susuko sa mga bagay na kinakatakutan nila. So, short message sa mga fans natin, guys. Mauna kay Ryan. Message ko po sa mga fans namin na maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Reload 5.5. RD Rafael. Gaya nga po ng sinabi niya, maraming salamat po sa sumusuporta sa Reload 5.5. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. RD Clarence. Gaya na sinabi nila, ngayon din sasabihin ko. Kaya rin sa kanila, ganun rin sa akin. Kaya, yan lang akin, mag-ingat kayo palagi. Yan sa mga supporters namin, sa mga fans yun. Pagpuntin niyo pag-aaral niyo, maraming salamat sa pag-support sa amin sa grupo. Mag-enjoy lang. Sa lahat ng mga sinabi nila, ay hindi yung sagot ko. Thank you. Nakakaiyak. Sa mga fans namin, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po kami magsasawang gumawa ng mga content. Hindi po kami magsasawang gumala sa Pilipinas. Hindi po kami magsasawang magpuyat para po sa inyo. Dahil nakikita po namin yung 100% support nyo po sa Reload 5.5. So, yun. Nagpapasalamat nga po Maraming pala. salamat dahil ang Reload 5.5 is 100,001 followers. Okay. Sawadee ka. Salabay ra. Samahan nyo lang kami sa mga lakad namin. Truchira Krubeke. Laban niya. Truth. Dora. Sige, push mo yan. Push mo. Ano ba? At syempre, hindi mawawala ang Alteas All Charts Private Resort na matatagpuan sa Lemery Road, Tagaytay. Kung gusto nyo pong mag-outing guys,
at mag-relax po marerelax po talaga kayo, pumunta lang po kayo dito. Makikita nyo po sa caption namin yung full detail po kung sino yung pwede pong kontakin po sa resort na ito at kung saan po ito matatagpuan. So maraming salamat. Thank you po. Na-relax po talaga kami mula kahapon hanggang ngayon. Talagang na-feel po namin yung relaxation, nailabas po namin yung stress na naipon po nung nagkaroon po ng pageant, yung pagod, talagang nailabas po namin lahat dito kasi makikita mo po sa paligid is napaka-relax marerelax ka talaga. Apa. Kaya ano pong gagawin nyo, di ba? Sa mahal na araw, sa darating na Holy Week, yan, pwede po kayong magpabook po dito. Yes! Dapat! Pero lagi yung tatandaan guys, life is full of choices. Choices mong maging masamang tao, choices mo din maging mabuting tao. Pero lagi mong tatandaan at lagi mong pipiliin ang magiging mabuting tao. So dito na po nagtatapos ang RD Talk!